Hello po sa inyo, sa lahat po na hindi nakakilala sa atin. Again, this is your Sir Chris and isa po tayong guro sa Sitio Langilan. And yun nga, yung school namin is Tugpong Kaunganan. Kasama ko po si Sir Mark and Sir Plakeke and Ma'am Gabi Jean. So for today's vlog po, yun nga, another story time na naman po with Sir Chris. Paos na naman tayo, no? Walang weekend na hindi tayo paos. Kasi nga yung learners natin is tayo po yung advisor ng grade 1 and grade 2. Bueno, so pahirapan po talaga kasi gusto talaga natin na matutong magbasa yung mga kabataan natin, no? Ngayon po, nandito na po kami sa first water station ng aming daanan. So meron po tayong tubigan dito. Then umiinom pa po si Venus. Then after ako na. Nasana na po tayo, no? Umiinom na tayo sa little tubig talaga. So kung nakikita nyo po, yung source po ng tubig natin is galing talaga sa ugat, no? Isa po siyang tubod sa amin yan. And yun nga, yung tubig naman na umaagos galing sa sapa is iba ito. Hindi ito kasabayan ng sapa. Ito po ay galing sa mga gamot ng mga puno. So far, iniinom na natin to. And parang hiyang naman tayo, no? Hindi pa naman tayo. By God's grace, thank you Lord. Hindi pa naman tayo, hindi naman sumakit yung tiyan natin. So, yun po, update lang, no? Malapit na po yung district meet natin. So, we are training. Tatlo lang po yung pinili namin. Kasi nga, no, pinili na talaga namin yung may mga birth na. Meron sana talaga marami kami, mga potential na players. Kaso nga lang, wala pa silang mga birth, no? So yun nga, inaasikaso na namin ng birth nila. Yung mga wala pa, para next school year is pwede na silang makasali, no? So sa ngayon po ay tatlo muna yung dadalhin natin. And of course, no, magagaling din po yung kinuha namin. Actually lahat sila is may potential. Yung pinaka feeling lang namin na mas mabilis tumakbo and mas agile, yan yung kinuha namin, no? So sila Venus, si Imboy, and if okay na si Mimi, isali natin si Mimi, no? Kung hindi pa, baka kunin natin si Aiken. So yun po. So sa lahat po ng kasali sa district meet, no? So pagbutihin po natin, practice po tayo, no? Of course, kahit competition 'yan, no? Ang isa sa layunin natin is lalo na dito sa district namin is maipakita, is to showcase the talents of our Lumad learners. And yun nga, nung una hindi pa talaga sila sumasali kasi nga nahihiya pa sila. Pero ngayon po, we are very proud to say na nakakasabay na po sila, no? And yun nga, nung nandun pa ako sa MIS, meron kaming player na nag-champion sa swimming, no? Umabot siya sa Dabraa. Dabraa ba yun? Or municipal meet? Parang sa municipal meet lang din. At least, no? Nakita talaga natin na may mga potensyal, mga talento yung mga learners natin. And so yun lang, share ko lang. Then yung tatlong players po natin, kung nakita nyo po yung vlog natin sa yung reels natin sa Facebook, nabilhan na po natin ng mga sapatos, no? Yes nang yun nga, baka may bashers na naman dyan na kesyo hindi bago or brand new. Sorry po talaga, no, wala po tayong ganung pera pambili ng brand new, no? Yun nga, ukay-ukay siya, pero at least pinili naman natin yung
may magandang quality talaga, no? Yung mga brands na tested and proven na. So, yun nga, napatry na natin ipasuot sa kanila. Then, sakto naman sa mga paa ng mga kabataan natin. No? And, yun lang. So, good luck again. Good luck sa lahat ng kasali sa district meet, no? I wish you all the best sa lahat ng players natin. Of course, we will ensure all the time, you know, the good sportsmanship. Kahit matalo man o manalo, magpasalamat tayo kasi nabiyayaan tayo ng pagkakataon na makasali sa patimpalak na yan, you know. So yan lang guys, no? And yan po as update, nandito pa po kami sa taniman ng mais. No? Meron na namang bagong sibol na mais na ako po, nakakatawa lang, panay salita tayo, di pala na record yung mga pinagsasabi natin. So yun po, dumaan na kami sa yung part na may nagtatanim ng mais, no, sa Lumundong, no, taga Lumundong pa yun na. Then yun po, dito tayo, sabot ng sapa pa din, no, mahaba-haba din to. Then later, pagkatapos ito, mararating na natin yung unang parte ng pakyat na bahagi ng nilalakaran namin. So guys, no, and I would like to share lang na may video sana tayo. Marami sana tayong video na mai-upload. Kaso lang pahirapan pa ako sa may kasi ako, may action cam na nabili, then nandun lahat yung mga videos na i-upload sana natin sa YouTube. So yun nga, hindi pa natin na-upload kasi hindi pa na-edit, no? Then, so yun, mas mabuti na siguro na sa cellphone na lang para mas mabilis natin siyang ma-edit, no? So, pagkatapos ng video, tuloy-tuloy na tayo mag-edit. So, yun po, pinauna na natin sila Ma'am Bobby Jean at yung mga kabataan. Kasi kung napapansin nyo po, madalang na lang kami makapag-upload, lalo na may kasamang mga bata. Kasi, yun naman, no? May bagong lumabas na DepEd order. Yun nga, kung napapansin nyo, marami kasi yung mga content creator na parang na overexploit na yung rights ng mga kabataan. So, but for me, alam nyo naman na genuine yung genuine yung relationship natin sa mga learners natin. Walang halong kaplastikan yan. Kung ano nakita nyo sa video, ganun kami, no? So, sobrang close natin sa mga learners natin kasi nga, ang gusto natin is mawala yung takot ng mga kabataan, no? Hindi sila takot sa guro, kundi pag nakita nila tayo ay parang best friend lang tayo, no? So, para mas ma-motivate sila na magpunta sa school. So, ganyan yung gusto kong bonding at connection ng learners ko sa akin. So, yun nga. And so far, for me, I think effective naman siya, kasi tapos na po tayo sa era ng authoritarian leadership, no? Na kung saan ikaw talaga yung masusunod, no? Parang ganyan. So, ayaw ko ng ganyan. And yan yung pinapakita ko sa mga learners natin dito. Pinapakita natin na kung anong kaya natin maibigay, ibibigay natin, no? Hindi tayo madamot sa kanila, and lalo na sa kaalaman, no? So we are very, alam nyo naman si Sir Chris, no, na kahit gabi is nagtuturo pa rin tayo para talaga mapunan yung kakulangan ng kaalaman nila, no? And yun nga. But I think it's a good thing din naman, no? If you look into the brighter side of that memo, kasi para din naman sa ma-protect yung mga kabataan, kasi yung iba talaga mga content creator is ginagamit talaga yung mga kabataan, no? But for us, no, it's a big medyo nasasaktan tayo kasi nga para sa atin gusto lang natin i-showcase, no, or ipakita sa tao na ang mga kabataan natin is mga talented, then they are smart, no?
kailangan lang talaga sila ng gabay, no? And also I want to show the world or my viewers na yung mga kabataan natin is nakakasabay na, no? Kahit nasa malayo kami, nasa kasulok-sulukan kami ng bundok, no? Nakakasabay na kami, no? Kahit pa konti-konti lang na ipapakita na namin na nakakasabay na yung mga learners natin, no? So like sa mga sayawan, no, nakakasabay sila konti. And also sa ngayon, some of them already knew how to edit on TikTok, no? Hindi na talaga sila ignorante sa mga social media, ganyan, no? Kahit wala sila mga cellphone, of course pinapahiram natin sila and tinuturuan natin sila kung paano gumamit ng mga gadgets. Yun nga, kahit pati laptop natin, pinapahiram natin sila, no? And tinitrain natin sila na kung paano gamitin ng maayos. So yun lang. And of course, no, kasi isa lang naman tayong hamak na guro, we will follow the DepEd memo. So yan, medyo maapektuhan talaga yung approach ng vlogs natin, but of course we will not stop, no, to create contents kasi nga dahil sa mga contents natin natutulungan yung mga kabataan. And dito talaga sa school namin is hindi talaga sapat na kaalaman lang yung ibibigay mo, kasi alam nyo naman na kung gutom ang isang tao, wala talagang mabuting mangyayari, no? Wala talagang learning sa ganyang klaseng. So that's why we really need to extend our effort and to search something na makaka-benefit yung mga learners natin. And so far, meron naman tayong nakuhang mga sponsor. No, hindi na tayo sa ngayon, hindi na tayo magsa-stop ng feeding natin sa night tutorial natin kasi nga meron tayong weekly sponsor. So thank you sa sponsor natin. And Ma'am Del, no, thank you so much po talaga. Then mas namomotivate talaga yung mga learners na pumasok sa tutorial natin kasi nga meron silang hinihintay or meron silang reward na pagkain. And not just pagkain, no, hindi natin sa tinitipid talaga. Para sa akin, kung anong kinakain ni Sir Chris, dapat kainin din nila. So yun nga lang, may mga pagkain na bago pa sa kanila, like yung pasta na niluto natin last time, no? Some of them refuse to eat because yun nga, bago pa sa kanila, hindi pa sila sanay and parang iba sa kanila yung lasa. Pero some of them naman are masarap daw, nasarapan sila. And yun nga, nagpabalik-balik na lang yung gusto pang kumain at yung hindi kumain, binigyan na lang natin ng biscuits. So ngayon, of course, no, dapat yung inihahanda natin na mga pagkain is lahat talaga sila is kakain. So far, sa napapansin natin, mas gusto nila kumain ng pansit, no? Silang lahat talaga gusto ng pansit. So ngayon po, mas marami tayong binili na pansit para walang learner na ma-dedihado. Lahat sila kakain talaga. So yun po. And also we bumili din tayo ng napakadaming gatas para may time talaga na gatas as maraming gatas at saka biscuit lang yung snacks namin sa night tutorial, no? So yun na po. And update, malapit na po kami sa pataas na bahagi ng route namin, no? So again, thank you so much po for following us, and sana po, no,
aabot po tayo, sana po umabot po tayo ng 10,000 followers sa Facebook para po simula na tayo makapag-earn. And rest assured po na lahat ng malilikom natin na pera galing sa Facebook page natin, sa Facebook account natin, is mapupunta lahat sa learners natin. I-flex na lang natin no, hindi lang po yung mga learners ng Langilan ang binibigyan ni Sir Chris, no. Meron kasing mga school din na na-assign ako, and napamahal din sa akin yung mga learners doon. Yun nga, pag may budget talaga tayo na sobra, of course, sinasali natin sila. So, yun po, isa po talaga yan sa gusto mangyari ni Sir Chris, no, na lahat ng kabataan is mabigyan ng sapat na pagkain, no, para maligaya sila, or para busog silang pumapasok sa paaralan. And hindi lang palaging mundo at palaging mais yung kinakain nila. So, yun po, marami talaga nagtatanong sa atin kung bakit ba dito tayo gusto magtrabaho. Yun nga, na-tackle na natin yan, no? Last time and sa hindi pa nakapanood ng video natin, sige, pag-uusapan natin yan. So yun nga, yung rason po talaga kung bakit nandito si Sir Chris is dahil pangarap po talaga ni Sir Chris na magturo sa bundok, no? Kasi hindi naman sa kadalasan or almost all, hindi naman, no. I think mga 80% of the teachers is mas prefer nila na magturo sa urban or sa patag. Pero Sir Chris po is gustong-gusto talaga dito kasi nga na pangako ko na sa sarili ko na kung i-pursue ko man yung pagiging teacher talaga or yung pagtuturo, is mas dapat dun ako may i-assign sa mga nangangailangan talaga, no? Like hinterlands or dito sa bundok, kasi nga konti lang mga teachers na gusto dito ma-assign. So dapat talaga may isang guro or may mga guro na gustong talaga dito magturo, kasi alam niyo naman na iba talaga ang approach ng isang guro pag mahal niya yung ginagawa niya. And of course, no, we are proud to say na happy tayo sa ginagawa natin, kahit sabihin niyo man na pagod, malayo yung school natin, happy tayo, no? Happy tayo na provide na natin pakunti-kunti, kahit dinner man lang yung nabibigay natin sa kanila, happy na tayo dyan. And of course, no, we're looking forward na soon, no, na lahat na talaga mabigyan natin, hindi lang yung mga pumapasok sa night tutorial, but of course, no, we will give those especially yung mga kinder. So far po kasi yung napaprioritize po talaga is yung mga grade 1 to grade 6, kasi sila lang yung pwedeng sumali sa tutorial natin, kasi nga para hindi na ako masyadong ma-broad ang topic, no, para mas makapag-focus ako sa mga topics na kailangan talaga, no. Then yun nga, yung kinders natin hindi masyadong nabibigyan ng pagkain sa gabi. Pero of course, sa manifest natin yan na soon is ma-provide din natin yung pagkain ng mga kinder. So yan lang guys, malapit na po kami, update na po, malapit na kami sa paakyat na daan. So kasama ko po dito ngayon is si Venus, si Bibi, si Oret, Saysay, and si BBJ, no? Silang 5. So bawal ko po silang
Di lang po natin sila ihagip sa video kasi nga follow natin yung DepEd memo. So yan lang guys, no? So again, thank you so much for keep on watching us and supporting us. Also very thank you sa lahat ng mga nagbibigay or nag-aabot ng tulong para sa atin. At dahil po sa kanila at sa inyo, nabibigyan tayo ng budget para sa pagkain ng mga learners natin. And nai-inspire po talaga sila na mag-aral na mabuti. So again, I think that's all for this vlog guys. And just keep on watching us. And please do follow my Facebook account. And also subscribe to my YouTube channel. And as always, ingat. God bless, Sir Chris. Bye-bye. Ingat. God bless.